kaunting orasan pa ito, tatalakayin ko dito yung tinatawag natin mabuting Kristiyano sa ating buhay. Ang mabuting Kristiyano po, una, nagtitiwala ito sa Diyos. Hindi po nagiging mabuti ang isang tao kung wala siyang pananampalataya sa Diyos. At ito'y kasalanan din na hindi ka naniniwala o hindi ka sumasampalataya sa Diyos. Hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Ang ating pag-aaralan ngayon ay sa pangalawang Kronika 13 hanggang 7. Pangalawang Kronika 7, verse 13 hanggang 14 at sa Lucas chapter 16. Ito na po. Tatalakayin ko ito ng 10 minuto at naway maintindihan po nating lahat. Tayo manalangin. Panginoon, samahan niyo yung mga salita at pagpalain sa umagang ito. I-inject mo sa puso ng taong makikinig, ganun din sa loob ng sambayang ito. Pagpalain mo kami, samahan mo, lupugan mo na sa Diyos Espiritu. Sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Papasa, Ikalawang Kronika 7, 13 hanggang 14. Sabi niya dito, maaring ipingid ko ang langit at hindi ko papatakin ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang mga lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang aking salot. Tingnan niyo po yun ha. Una, ang mayroong padala ng salot ang Diyos. Ang may padala ng salot, sabi niya po sa 14, ngunit sa sandaling ang aking bayang itong pinili ay magpakumbaba, manalangin. Hanapin ako at talikdan ang kanilang mga kasamaan, diringgin ko sila at patatawarin at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito yung unang hinihingi sa atin ng Diyos. Tayo tinatawag natin na good Christian. Yung tinatawag natin good Christian, ang tawag sa good Christian ay ang kapangyarihan ng Diyos ay apat yan. Una, anong kapangyarihan ng Diyos? Omnipresent. Ang ibig sabihin ng omnipresent ay nasa lahat ng dako. Omnipresent. Ang ikalawa, yung tinatawag ng all-knowing. Alam niya ang nangyayari at alam niya lahat ng bagay. Ang omnipresent ay alam ang sinasabi ng puso mo kung anong laman. Kaya wala kang may tatago sa Diyos. Yung isipan mo at saka yung sinasabi ng puso mo, kahit hindi mo sabihin sa iyong bibig, ay alam ng Diyos kung ano ang sinasabi mo. Yun ang omnipresent na walang... Ang pag-aaralan natin ngayon, yung pang-apat na kapangyarihan ng Diyos, yung the power of God is effective, omnipotent. Yung kapangyarihan ng Diyos dito, yung kapangyarihan ng Diyos dito sa tao, yung Diyos, ang tawag dito ay omnipotent. Omnipotent. Yang omnipotent na kapangyarihan ng Diyos, ang tawag dyan, ito yung kapangyarihan ng Diyos na nagpuproteksyon sa tao. Ang tawag dyan ay omnipotente. Omnipotence, the power of God is omnipotent. Ito yung kapangyarihan ng Diyos na pag nagpadala siya ng salot sa mga tao, sa tao, ang tao, pinadadala ng salot ng Diyos, yung mga taong hindi marunong magsisi, kanyang kasalanan. Halimbawa, di ka nagsisisi sa kasalanan mo, patay ka, wala kang proteksyon. Kasi natutuwa ang Diyos sa taong nagsisisi. Yung nagsisisi, pinoproteksyonan niya ito. Kaya kung mayroon kang karamdaman, saan ka pupunta?
Hospital. Sa ospital muna napunta ang tao. Pero sa totoo lang, mayroon nga tayong the power of God is omnipotent na hindi naiintindihan ng mga Kristiyano. Kaya pag nagkasakit naman yung sinabi ni Dudoy, nagkasakit si JB, pinatungan namin ang kamay. Gumaling. Kasi nga, mayroon tayong omnipotent, hindi naiintindihan ng tao kapag nagkaroon ng lagnat eh. Ano? Doktor, the power of God is omnipotent. Ang mga Kristiyano na tumanggap kay Kristo, nagsisi, ay saklaw niyakap ng Diyos itong taong ito. Niyakap ng Diyos itong mga taong ito. Kaya kung hindi ka nagpapayakap sa Diyos, wala kang tiwala sa Diyos, ay pupunta ka sa tinatawag na Gentiles. Gentiles yan. Ang ibig sabihin ng Gentiles, yung walang alam. Gentiles ang tawag dyan, yung omnipotente na sinasabi nga ng ibig sabihin nito, cover ng Diyos ang mga Kristiyano. Kaya ngayon mayroon padalang Diyos ng salot sa atin, sa ating mundo. Anong padalang salot? Yung COVID. COVID, tama, COVID. COVID-19. Ngayon, Delta variant naman, ano. Itong mga taong ito, ay protektado ito ng Diyos. Dahil ang sabi dito, kung ang aking bayan hindi nagsisisi, ganito ang kalagayan mo, sa hintil ka, ikaw ay tatamaan ng salot. Kaya yung mga Kristiyano walang tiwala sa Diyos, yan tinatamaan ha. Dahil hindi niya, hindi niya tinatanggap yung omnipotente, yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi niya tinatanggap ito. Kaya kung mayroon siyang sakit, hindi mo ba alam na mayroon tayong kapangyarihan? Sinong may kapangyarihan ka? Ang kapangyarihan mo, dumampot ng ahas, uminom ng lason. Totoo yan. Maglason. At saka, huwag ka naman maglalason. Kung makainom ka, hindi ka Aksidente. aksidente, oh. Tapos, ibig sabihin, ang iyong kamay, ipatong mo sa may sakit, gagaling. Di ba napag-aaralan natin? Gagaling. O hindi nyo yata sa ulado. Saan ba yung makikita? Lucas 10, 17 hanggang 20. 20. Oh, thank you, Lord. Thank you. At saka sa Marcos, chapter 16, verse 16 hanggang 17. Ang mapatungan ng inyong kamay, dahil meron ka tinatawag na the power of God is omnipotent, saklaw ka ng Diyos, ang mapatungan ng iyong kamay ay gagaling. Hindi nyo ginagamit. At saka ikaw ay saklaw ng Diyos. Tingnan natin sa Lucas chapter 16, tingnan natin. At chapter 15. Tingnan natin kung talagang ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi ay saklaw ang mga naniniwala sa ating Panginoon. Sabi niya sa 17, babasahin ko. Nakuha niyo na, Lucas? Nang napag-isip-isip niya sa kanyang ginawa, sinabi niya sa sarili, ang mga alila sa aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y mamamatay sa gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. Tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Ang sabi dito, tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa siya, natanaw na siya ng kanyang ama at labis na nabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Ito yun, dinatawag na the power of God is omnipotent. Na ang taong nagbabalik loob sa Diyos, tinanggap si Kristo, ganito ulit-ulit, tinanggap si Kristo bilang Panginoon ang sa iyong buhay, nag-aari si Kristo sa iyong puso. Pag nag-aari si Kristo, ikaw ay binalot ng Diyos ang kapangyarihan niya, omnipotent. Binalot ka ng Diyos ang kapangyarihan niya. Ligtas ka sa lahat ng mga salot na darating dito sa mundo. Ligtas ka. Bakit mayroon kang tinatawag na omnipotent o yung
superpower ng Diyos. Superpower ng Diyos. Kahit maglakad ka dyan ng walang mask, ay hindi ka maano. Sabi ng mga Kristiyanong iba, huwag kang magtatanggal ng mask sapagkat baka mahawa ka. Hindi siya nag-aaral ng salita ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay omnipotent. Nagmamas lang tayo dahil sinabi ng batas. Pero hindi yun talaga. Kasi ang mga Kristiyano dito na tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, mayroon siyang kapangyarihan, may governed siya dito, kaya nga niyakap ng Diyos. At pagkatapos niyakap ng Diyos, hinadkan. Upang hindi siya upang hindi siya mapahamak. Niyakap ka ng Diyos, prenoteksyonan ka ng Panginoon. Kaya huwag kang mag-alala na sumusunod lang tayo, mag-face shield, mag-face mask. Dahil sa ating gobyerno, mga Kristiyano talagang sumusunod ito sa ating gobyerno. Pero hindi yun. Hindi yun talaga ang paraan kasi pwede ka mag-face mask, mahawaan ka. Meron nga nasa bahay niya, nagka-COVID, di ba? Pero ang ibig sabihin nito, kung sumasampalataya ka kay Kristo, nagsuko ng buhay sa Diyos, ay bibigyan ka ng kapangyarihan kung proteksyonan ka, niyakap. Alam mo ba, si Abi, niyakap ng Diyos. Si Abi, niyakap ng Diyos. Ito yung nung siya ay mga anak, may anghel na pumunta at siya ay prinoteksyonan. Hindi mo ba alam yun? The power is omnipotent. Ito yung paggamit ng kapangyarihan ng Diyos na ang mga taong nagsuko ng buhay sa Diyos ay protektado yan ng Diyos. At ang Panginoon, tingnan mo kung laging protektado. Mga Awit chapter 1. Buksan ninyo, Awit chapter 1 verse 6. Buksan nyo kung talagang protektado ng Diyos ang tao. Mga Awit po. Verse 1. Chapter 6. Sige po, kung sinong nakakita na. Verse 6. Yahweh ang pinapumapatnubay. Ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Okay. Di ba? Ang taong matuwid na tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, ang paningin ng Diyos ay nasa kanya. Ililigtas siya, hindi siya ililigtas siya ng Diyos, hindi siya, naglalakad-lakad ka dyan. Mayroong mangyayari dyan, hindi ka sapagkat protektado ka ng Diyos. Niyakap nga eh. Huwag na kayong pupunta kung saan-saan. Ang Diyos ang puntahan ninyo. Sapagkat siya ang makapangyarihan sa lahat. Binigyan na nga ng kapangyarihan. Alam nyo ba yung itak na binigyan ka ng itak? Hindi mo naman hinahasa. Anong mangyayari? Mapurol. O pag tinaga mo, ano ba yan? Hindi. Ang pananampalataya natin sa Diyos, mapurol. Hindi niya hinahasa. Dapat niya hasain yung hasain. Paano pag-asa niyan? Mag-inject ng salita ng Diyos sa kanyang puso. Mag-memory verse kayo. Kung wala naman mag-memory verse, sa ulo, yung mga sinasabi ko dito, na salita ng Diyos, ay ilagay nyo sa inyong puso at isip. Upang kahit hindi kayo magbasa hindi kayo magbasa o malagay mo lang sa isip nyo na ang sumasampalataya pala ay protektado ng Diyos. Diba? Kasi ang pananampalataya nagsisimula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Paano yung mga mangyan, di yan nag-aaral? Yung mga mangyan, di nag-aaral. Kaya yan, pinoproteksyonan ng Diyos yan sa magitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil ang tao nagsisimula sa pakikinig ng salita ng Diyos, pupunta sa kanyang puso. Nagbabago ang buhay. Ngayon, yung isang taong prodigal son, na nagkasala siya, inamin niyang siya nagkasala, at sabi niya, babalik ako doon sa aking ama, sasabihin kong, ama, ako'y nagkasala. Malayo pa lang siya, tinagpo siya ng kanyang ama, nabag sa kanya. At niyakap siya ng Diyos. Prinoteksyonan ng Panginoon. Biruin mo yun. Ngayon, ang sabi dito, kung ang aking bayan na pinili ng Diyos ay magsisisi, tumalikod sa kanyang kasalanan,
Patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanila ang masaganang pagkapala. Bagaman hindi ibalik ng Diyos ang kapayapaan dito sa mundong ito o kasaganaan dito sa mundong ito, maghihirap ang lahat ng tao. Pero ang mga Kristiyano na nagsisi, nagsuko ng kanyang buhay sa Diyos, omnipotent, the power of God is protektado. Protektado, magtagutom man dyan, hindi ka magugutom, magkaroon ka man, isuko ninyo sa Diyos ang inyong buhay. Isuko ninyo. Kasi kung hindi nyo isusuko, magmumukha kayong mga hintil. Hindi, walang mangyayari sa inyong buhay. Walang mangyayari sa buhay ng isang Kristiyano kung hindi siya nagsusuko ng buhay sa Diyos. Magsuko kayo upang kayo maproteksyonan ng Diyos. Maliwanag ba? Sa umaga pong ito, mga kaibigan ko, mga nanonood sa Facebook, sa YouTube, ay magsuko kayo ng buhay sa Diyos. Kasi kung hindi man lang kayo nagsusuko ng buhay sa Diyos, walang mangyayari sa buhay ng Kristiyano. Ito ay matatago, itong omnipotent na makapangyarihan ng Diyos. Matatago yan para yan itak na hindi hinahasa. Hindi yan hinahasa. Parang hindi hinahasa, may dala-dala kang itak. Hindi mo naman hinahasa. Pag ganyan mo, puputulin mo ang palapa ng nyog, hindi mo naman maputol-putol sapagkat mapurol. Mapurol ang pananampalataya natin sa Diyos. Sabi ko nga sa inyo, every morning, you have consult to God. Ang iyong sarili, dalhin mo sa Diyos lagi upang ikay maproteksyonan. Gusto mo ba na hindi ka nananalangin? Paglakad mo dyan, natalsikan ka ng COVID, di na. Ha? Naglalakad-lakad kayo, hindi ka nananalangin, wala kang tiwala sa Diyos natalsikan ka ba ng COVID, problema pa yan, di ba? Ay kung pagdating mo dito sa umaga, pagising mo sa umaga, pagdating mo sa gabi, nananalangin ka, humingi ka ng kapangyarihan ng Diyos, protektado ka ng Diyos, tumalsik man ang mga COVID, daplis yan sa'yo, sapagkat ikaw ay protektado ng Diyos. Ano ang matututunan natin ngayon? Ang taong nagsisisi ay minamahal ng Diyos, niyayakap niya ito. At hindi lang basta hinayakap, kundi hinahad ka niya. Ang paghalik ng Diyos sa atin ay tanda na tayo ay mahal niya. Mahal niya tayo. At sabi niya, the power of God is omnipotent, babalutin ka ng kanyang kapangyarihan. Yun ang ibig sabihin ng omnipotente. Omnipotente. Ang ibig sabihin, pinakamakapangyarihan, kapangyarihan ng Diyos, na yun ang magbabalot sa iyo upang hindi ka hindi katamaan ng mga sakuna. Kaya sa umaga pong ito, magpasakop tayo sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Ngayong umaga po, kung magsisisi ka, mamahalin ka ng Diyos at yayakapin ka ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Ang ating teksto nagmula sa Lucas chapter 15, 17 hanggang 20 at sa ikalawang Kronika chapter 7 verse 13 hanggang 12. Magsisi kayo upang hindi kayo madapuan ng mga salot na pinapadala ng ating Diyos. Sa mga Kristiyano nagsisi, tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ligtas kayo sa lahat ng mga sakuna dito sa mundo. 100% po yan at sinisigurado ng Diyos. Sapagkat niyakap ng Diyos, walang makakadaig sa Diyos. Amen ba? Amen. Walang makakadaig sa Diyos. Kaya purihin natin ang Panginoon sa umagang ito. Tayo pong lahat ay umawi.